Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos. Mga tugang, tutunang God na ang satuyang amang langit nun, mamumuton, asin, maherakon. Huli kayan, bilang sarong katolikong Kristiyano, sa tuyang ginigurumdum ang makabuluhan na mga huring tataramon ni Jesus na sa tuyang kagurangan. Kang siya ipinapako duman sa krus. Mga tataramon na pano ning pagkamuot, pagkaherak, asin paglaom. Para sa tuya gabos, ngunyan na Biyernes Santo, liwat, inaalok ko kamo, nakita sararo, sa pakisumaro, paghurop-hurop, asin paghimati. Kang sa iyang pitong mahalagang huring tataramon, kang siya nagsasakit duman sa krus sa paagi kang telebisyon. Mga tugang, ang bilog na kinakban nagkaigwa ning katalingkasan kang idusay ni Jesus ang bilog niyang buhay duman sa krus. Siya nagadan, alagad, sa ikatulong aldaw siya nabuhay liwat bilang sarong Diyos na pano ning kapangyarihan asin kamurawayan. Madyana, mag-iribahan kita pasiring sa Kalbaryo na yaon duman si Jesus na dinaog ang karaatan asin ang bilog na kinakban nagkaigwa ning kaligtasan.
patawaron mo sinda, taday ninda aram ang ginigibo ninda. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ama, patawaran sinda, taday ninda aram ang sa indang ginigibo. Mga tataramon ini kan sa tong kagurangnan, na ginono sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34. Namumutan kong mga tugang, ini po ang enot sa huring 7 tataramon kan sa tuyang kagurangnan, bago siya nagadan, duman sa itaas kan krus. Ang mahal na Diyos, nagpakatao, naging siring sa satuya gabos, tanganing makabalik kita sa iya. Sa satuyang amang langitnon, na mamamoton, asin maheherakon. Marurumduman kaya na kanang satuyang enot ng mga magurang nagkasala, naputol ang relasyon niyato sa mahal na Diyos. Kaya ngani, kinakaipuhan na ipadara niya ang sayang bugtong na aki, tangani sanang maibalik ang naputol na relasyon niyato sa mahal na Diyos. Kaya ngani, kinakaipuhan, ipadara niya ang sayang bugtong na aki, si Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Tanganing malinaw ang mensahe na mauot kitang makabalik sa mahal na Diyos. Kung sa tuya pong sasaboton na marahay, ang mahal na Diyos huli sa yaman kan sa iyang pagkahera, asin sa iyang labi-labing pagkamuot sa tuya gabos, habo niya na kita makasuhay sa iya, asin maut niya na kita dai mawara sa iya. Tiripong kita ngunya na hapon, namimibi asin naguhorop-horop kan mga mahahalagang tataramon kan sa tong kagurangnan, bago siya na maaram sa kinaban. Hiling-hilingon baya niya doon yan, si Jesus na sa tong kagurangnan, nakapako sa krus, makamurumundo, asin masakit na pag-isipon, asin tubudan, naan ipinidarang regalo sa satuya, kan satuyang amang makakamhan, day galangan, ini sarong bagay na haros masakit na akoon. Kaya baga, maugma daw kita kung ang regalong ini nararatakan, kung ang regalong ini nararaot, kung ini hinahabuan, asin ini base sa tuyang eksperyensya na nangyayari. Maugma daw kita na pagkatapos na pag-igotan, pagtiponan, ang sarong bagay tanganing itao sa sarong importante asin urog na namumutan, ini day tauan ni maniningong pagpahalaga. O sa mga homenes na sana, kung ang sarong soltero magtao nin sarong dosenang burak asin mga tsokolate sa iyang napupusuan, maugma daw siya kung ini itapok na sana sa busarohan. Ang simbag, sigurado ako, dai. Alagad, ano ang ginibo kan katauhan? Ano ini nasa iyang ginibo? Ano ini nasa tong ginibo sa bugtong na akin ng Diyos? Asin huli kan sa tong kasumbikalan, bako daw na dapat siyang maanggot sa satuya, na pagkatapos na itao ang siyang bugtong na aki bilang regalo sa satuya, uya kita, pinasakpitan, yaon duman sa krus, ipinako, asin nagadan. Siya uyangon yan, nagsasakit nin makuri sa krus, sagkod sa kagadanan. Alagad, sarong mahalagang mensahe mga tugang, anbuot niya para sa satuya gabos. Imbes na kaanggotan, sarong pamibion ang nagluwas sa iyang ngoso. Ang mga tataramon nin pagkamot, ang tataramon na ini nin kapatawaran.
Ama, patawada sinda, tadainin da aram, an sa indang ginigibo. Pwede ko na nahagalo ni Jesus sa sayang ama, nakastigohon ang mga nagpasakit sa iya. Napasakitan man ang mga nagpapako sa iya sa krus, asin mga nagmauot na siya magadan. Ama, patawada sinda, tadainin da aram, an sa indang ginigibo. Ang Diyos no na paagi, ang sa iyang ipinahiling sa satuya. Sa enot natataramon, tinutugduan niya kita gabos, na manodan ang adal nin pagpapatawad, asin pagkaherap, bilang mahalagang dalan sa pagkabuhay niya to sa kinaban. Totoo po, kung sa satuya sana, mangyari itong kasakitan na inagihan kan sa toong kagurangnan, pwede ser na isumpa niya to ang mga taong ito, o kung kaya pasakitan man sinda bilang sa tuyang maninigong balos, o kaya sinda pakaroton habang buhay bakong iyo. Alagad, uya ang sa tuyang kagurangnan, asin siya mismo ang minatukdo sa satuya. Ang isip ng Diyos harayo sa isip ng tao. Harayo nagayo sa isip ng lambang saro sa satuya. Ang sabi niya pangani, 7 beses kulang yan. Kundi 70 may 7 beses na dapat niya tong patawadon ang satuyang kapwa. Kanina po siya ni San Pedro, how many times shall I forgive my brothers and sisters? And Jesus answered him very clearly, not only 7 times, but 70 times 7 times. Daing kasagkoran ang pagpapatawad dapat sa satuyang kapwa. Asin ini mismo ipinaarog kan sa toong kagurangnan. Minsan siya pinasakitan, minsan siya pinaghabuan, minsan siya duman sa krus, ipinago ta kanin magadan, nagluwas sa sayang ngoso, an magayon na mga tataramon nin pagkahera, tataramon nin pagpapatawan. Ama, patawada sinda, tadayin da aram, an sa indang ginigibo. Ngunyan si Jesus, an sa toong kagurangnan, minaagyat sa satuya, na manodan ang dalan nin pagpapatawad, ang dalan nin Diyos non na pagkaherap, na magdadara nin katuninongan, asin kaugmahan sa puso nin lambang saro sa satuya. Ngunyan po nganing taon, kita gabos sinasadol kan inang simbahan sa paagi kan satuyang ginagalangan na Santo Papa, si Papa Francisco. Sa iyang ipinagdeklara ang taon na ini bilang ekstraordinaryong taon para sa pagkaherap, extraordinary jubilee of mercy, na sa pagkaherap ng Diyos kita gabos na ligtas. Gabos dapat makamati kan Diyos no na pagkaherap, asin pagmakulog, asin iniman ang magtulod sa satuya, na magin man maheherakon sa satuyang kapwa sa tahaw kan sa indang pagkukulang. Ang pagkaherak asin pagmakulog mga tugang, iyo po ang pinakamakusog na bulong para sa pagbabago kan lambang saro. Sabi duman sa pagdeklara kan taon ini bilang jubileo nin pagkahera, bulong ang pagkahera. Mercy is a medicine that has to be used. Gamiton ng pagkahera, tanganing magkasararo, tanganing ang lambang saro, makamidbid orog na kan pagkamuot ni mahal na Diyos. Asin ini malinaw sa mga tataramon kan sa tong kagurangnan. Ama, patawada sinda, tadainin da aram, an sa indang ginigibo. Totoo mga tugang, bako pong madali ang katukdoan na ini ni Jesus. Bakong madali ang kahaganan niya sa satuya, na maging mahihirakon,
magin mamumuton. Tunay nga difícil ang dalan na ini. Sisay baga sa satuya an madaling makakapagpatawad kan satuyang kapwa na iyo ang nagpapakaraot sa to. Sisay baga sa satuya an makakapagpatawad tulos-tulos sa inda na iyo pa ang naging dahilan kan satuyang kamundoan. Orog na nawaran kita ng trabaho dahil sa taong ini. Sisay bagaan madaling makapagpatawad sa taong ngayon. Sisay bagaan madaling magtabang sa taong nanloko sa satuya. O ang simpleng kahapotan na sana, madali daw mapatawad ang satuyang kaiwan. Difícil mananggad. Ama, patawad sinda, tanay na aram ang sa indang ginigibo. Sa mga tataramo na ini, kan sa tong kagurangnan, nagpapasabot ini sa satuya, kan sa iyang pagkamuot asin pagkaherap. Siya nagmamaot, nakitaman, makanood, kan sa iyang kabuotan na ini. Totoo, ini masakit, kun sa satuya sana. Alagad, kunyaon ang sa iyang tabang, ini satuyang maisa sa buhay. Ini satuyang masusunod, ini satuyang mauuto. Sa satuyang pagpapamibi, aroal daw mga tugang, orog na sa padagos na pag-akot niya to kan mahal na Eucharistia sa lambang selebrasyon kan Santa Misa, andalan nin pagkahera asin pagpapatawad nagiging fasil. Pagmasdanin do, ang krus, yaon dyan ang sa tong kagurangnan. Turuhokan niya to kan sa tong mga mata, ang sa tong kagurangnan. Hilinganin do, pagal, lanog ang sa iyang hawak, pano-pano nindugo ang sa iyang lalawgon, tunay na pinasakitan, alagad, nakuha niya pang makapagsabi, Ama, patawanan sinda, tadayin na aram, ang sa indang ginigibo. Mga tugang, sa mga pagkakataon po na kita nagkakasala, asin nagigibon in karatan, padagos po niya itong dinadaraan sa itong kagurangnan, sa krus. Dinadara niya ito siya dyan, takani magsakit, magtiyos, asin orog na magadan. Kaya sa paghurok-hurok niya ito kunyan, masabot ang lagod niya ito marahay, na kita napatawad kan sa tong kagurangnan. Minsan sa kadakol na karatan na sa tong naginibuhan. Asin labi-labi na ipinapasabot na importante sa Diyos na kita makapagbago. Sa imbitasyon niya sa satuya, ngunyan, iyo na magbago nin buhay asin talikdan ng kasalan na minaparayo sa satuya sa iya, ini sarong pakiolay. Ini sa iyang pamigdi sa Ama na lugon, maging bansiring kita sa satuyang kapwa, sa satuyang araw-aldaw na pagkabuhay. Diramdaman niya do, importante sa Diyos, bako ang satuyang pagkakapadungkal, bako ang satuyang pagkakadapa sa kasalan, kundi ang pagtindog niya to, asin ang pagpuon ng paglakdang pabalik sa iya. Magbunga lugod ang satuyang paghorok-horok na umutan kong mga tugang, na sa pagdolok niya to kunyan sa satong kagurangnan, sa pakisumaro niya to sa siyang pagsakit, tunay kita na mabago, asin mamatayan niya to ang tunay na kaugmahan na namatayan niya kang kita gabos pinatawad. Mamatayan niya to ang katuninongan sa satong pagkabuhay, orunan pagkamot na Diyos noon kung kita makapagpatawad sa satuya kapwa tao. Ama, patawaran sinda, padayin da aram ang sa inda inigibo. Sa ngaran ka nama, nasing kan Aki, nasing kan Espiritu Santo. Amen.
po na ako itinasal sa kuyang Abraham. Kaya ito po pigo po na naarog kayo ay mangyayari sa samuyang pamilya na kami magkakasuruhayan na magkatulog. Dahil nagkaigwa po siya ng relasyon sa ibang babae. Bako sana pong saro o duwa, kundi nagkapira po. Nagkaigwa po siya ng mga aki duman sa mga babae. Kasi grabe po ang katulugan kan sa kuyang buot. As in, nani po ka, naapektuhan ang sa kuyang mga aki sa pagiging araw ka ito kan sa kuyang ako na nagkarelasyon sa mga babae. Mas kinangani po ako, sobra-sobra po ang katulugan kan sa kuyang buot. Minsan, pag kami nag-iiwan, nahihiling kan mga aki ko. Kaya, mayo na pong katanungan sa muyang pag-iliban. Kasi, sobra-sobra po ang naapektuhan sa muyang mga aki. Kaya, nagdesisyon po ako na magsuhay muna sa poder kan sa kuyang. Tangani po, magkaidwa kami ni katunungan. As in, dahil mawara ang respeto ni sa sakado sa mga. Kaya uminumi po ako sa sakuyang mga magulang. Nakaiba po ako sa Catholic, Charismatic, Renewal Community. Hindi ko po nasabutan as in naaraman na ang mga trial sa sakuyang buhay. Inipalan, party, kan sakuyang Kaya nanganib po, sobra-sobra ang pasasalamat ko sa organisasyon na nalaugan nito. Dahil duman, nalinawan ang sakuyang pag-iisip. Duman po ako nagkaigwa ng katanungan ng isip dahil ang iniisip ko na ang sakuyang pag-iisip. Sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa organisasyon na iyan dahil kadakon po ang naginibo ko sa samuyang organisasyon. Naging miyembro po ako kan choir, as in, elders po ako kan charismatic. Kaya, siguro po ang mga kaibahan ko, ang mga makakapagsasabi na talagang sindawan po parte kan sa kuyang pagbabago as in natuninunan sa sakuyang. Sobra-sobra po ang sakuyang pagpapasalamat sa tuyang kagurangan na ako dahil niya ginabayaan. Na ako ginabayan niya kan ako nagsuhay sa tuyang ako. Dahil niya ininiis nilandas tanganing ako man po magkasala. Kaya sa tuyang kagurangan iyo ang sa tuyang pirming sinasarigan sa gabos na oras. kan pasyon kan samong kagurangnan Jesus, si Kristo na sa imong bugtong naakit, pinaramo ang kagadanan na minana sa daan na kasaalan. An sa iyang pagsakit, pagkagadan sa krus, tanda kan sa imong danay na pagkamuot. Kami nagpapasalamat kan sa imong Dios noon na pagkamuot. Alagad tagob nin kamunduan ang samong mga puso, hulit sa mga kasaalan na samong naginibo. Nakikimahera kami sa imo, na daimo kami pagpabayaan, huli ta kami maluya, kun mayo ang sa imong tabang. Minahagad kami ning kapatawaran sa gabos niya mong pagkukulang, urog na sa samong pagtubod, asin sa mga pagkakataon, na dain niya mo napapatawad tulos-tulos ang samong mga tugang sa saindang pagkakasala sa samuya. Ika ang nagtaonin halimbawa sa pagpapatawad na nadangugmi kan ika nakapako duman sa krus. Sa pagligtas sa samuya, sa imong binanggit ang mga tataramon, Ama, patawada sinda, tada ininda arang ang sa indang ginigibo. Inisarong pamigbi, tanganing samuyang isabuhay,
na makapagpatawad sa kiisay man na nagkasala sa samuya. Kagurangnan tokdo ikaming mamuot asin mahirap, siring sa ginibo mo. Aram niya mo na bako ining madali, alagad sa pagturuhok mi sa saimo, habang ika nakapako sa krus, kami sa imong sinabihan na mabuhay, susog sa saimong pagkamuot, asin pagkaherap. Ika nakikiulay sa mo, na magbubunga nin pagkamuot sa kinaaban. Kan ang lambang saro sa samuya, maging mamuton asin maherapon sa lambang saro. Magkakaigwa nin pagtitinarabang tabangan, pagkaburunyog, asin pagpapasinunod-sunudan. An sa imong kamawutan sa muya lugod mautog, hulit kan sa imong grasya asin bendisyon. Dakulang gayo ang samuyang pagbasol, huli sa samong mga kasumbikalan asin kasaklan. Kami nagahagad kan sa imong kapatawaran, asin nangangako na magiging makusog, huli kan sa imong tabang. Na isisikwal ang mga gawe ng karaatan, asin mabubuhay, susog sa imong kabutan, na maging mahiherapon, nagmamakulog para sa samong pagtubod, asin sa samong kapwa. Kagurangnan, tawan sa mo ang sa imong danay na pagkamuot. Ini hinahagad niya mo sa tabang asin intersesyon kan sa imong ina, sa muyang ina, si Birhen Maria. Amen.
sana maibakas ako sa paraiso. Sinasabi ko sa imo, ngunyan, maibakas ako sa paraiso. Ngunyan na panahon, manlain-lain an pinagahalean, nin kaugmahan kan kada saro. Ang mga aking ngunyan, maski 24 oras, kayang magbabad sa pag-internet. Ang iba, day pwedeng palihison ang mga teleserye, taday pwedeng day masubaybayan si Cardo asin Carmen. Kan panahon, kontento na ang mga aki sa badil-badil nagibo sa batag, asin pagkawat nin patentero. Kaito, day an aki nakakakawat nin solo, kay puhan niya nin mga kaiba. Kaito, an familia, sarabay na nagdadangog nin drama sa radyo, tamahal an pila, asin saro sana an radyo sa pagdangog nin Negra Bandida, asin gabi ng lagim kun banggi, asin Kapitan Pinoy kun udto. Totoo kadakol na ngunyan an makakataong enjoyment o kaugmahan sa mga tao, dagdag pa dyan ang mga groceries, fast foods, asin bar na nagtataong serbisyo 24 oras. Bako man ini nin pangit o sala, nin hulita, totoo nagbabagoan panahon. Alagad may mga bagay na daing nagbabago, asin dai dapat maapektuhan kan pagbabago nin panahon, nin hulita ini igwang signifikansya hanggang sa katapusan kan kinaban. Nin hulita ini tataramon nin Dios asin pagbuot nin natura. Ang mga bagay na ini, iyuan makakatao sa to nin tunay na kaugmahan na magdadanay hanggang sa katapusan kan kinaban. Ano daw ang nahiling ni Jesus sa parahabon, ta siya nakasabi, ngunyan, maibakas ako sa paraiso. Nagisiguro ining mahabon, ninhulita, iyo ini ang tao na paslo, na padagosan ng iniisip an sa iyang sadiri, asin da itatao magkonsiderar kan kapakanan nin iba. Padagos niyang hinahabon ang karapatan nin iba, sa paagi niya na makaraos sa katikapuhan. Siguro siya ang mahabon na padagos na nagkakamkam kan kwarta nin mga namamanwaan, sa paagi nin pangungurakot nin hulita siya sarong ilihidong opisyal kan gobyerno. Padagos na nagdadakol an kayamanan, na yu dapat an maging sugpo nin buhay kan mga tao na nagluklok sa iya sa pwesto. O siguro siya ang nanugang mga ngataman kan mga estudyante, alagad nagpaparatao sa ng assignment, asin nangongolekta nin kontribusyon, alagad naeenot sa pagkuakan sweldo sa pagtumba nin bulan. Baka saro man siya na relihiyoso, nasigian payaman, alagad napupugrot an parokya. Gabos na gasto, pinagre-reimburse, alagad sa donasyon, day naglalaog sa parokya, kundi sa sadiring bulsa. An pagsakit asin kulog, iniepekto kan sa tong mga salanggibo. Alagad sa eksperyensya kan mga parahabon, saro sana ang sinabihan ni Jesus na, ngunyan pa sana, maibakas ako sa paraiso. Maski palan ang pagkamati nin kulog, bako ini ang paagi sa pagbabago. Pagbabago, ini ang nahiling ni Jesus sa parahabon. Alagad, aram ta na ang pagbabago, day ini nangyayari overnight. Siguro, kan ang parahabon nakukulong, siya nanuga, arual daw padikit-dikit nagigibo nin Diyos tanganing magbago. Mala nga ni ta, sinagwe niya pa ang kaiba na parahabon na napapako man sa krus
na nag-ulog-ulog kay Jesus. Sabi niya, "Pumundo ka, ang tawong ini dainin kasaalan, bakong arog sa sato." Ang pagsakit nga ni palan, pwede man ining ma-eksperyensyahan nin sarong matanos. Ang pagsakit kan mga matanos, dara ini kan pagsakit nin iba. Ang pagsakit kan mga matanos, dara ini kan pagkakasala nin iba. Siring man ang pagbabago tapalan, mas lalong nagdadara sa to, tanganing maapresyar ta ang mga tawong naghihinguwa na maglakaw sa dalan nin katanosan. Siguro, ang parabon na ini, nagmaawot na magtaong serbisyo kung siya makakaluwas sa pagkakakulong, na kung makandidato siya, dahil siya magbablackmail sa mga tugang niyato na nagsasarig kan kapakanan sa manihamiento kan gobyerno, takon nag-i-star baga sa urban poor o nagsasarig sa 4-piece, asin man lain-lain pa na pwedeng gamiton na pang-opreser sa sainda. Baka siya man ang parabon na tinalikdan ang buhay nin kapabayaan sa pamilya, ninhuli sa kasiraman, hali sa mga bisyo, o siya ang tao nanuga na magiging onesto sa iyang paglingkod. Masakit, haloy ang pagbabago. Alagad magsarig kita sa panuga na ngunyan pa sana maiba ka sa paraiso. Ang mga tataramon na ngunyan nagpapasabot ini, nabako sana sa ikaduwang buhay may eksperyensyahan ang paraiso, kundi ngunyan pa sana digdi hali sa mga tao na nagmamakulog asin nauugma sa saimo. Kung kita magiging mga tagasunod niya, sasabihan man kita ni Jesus na dai magdaranin pagkakan, ekstrang bado o sandalyas, ninhulitaan mga tao na sa tuyang totoong pinaglilingkudan. Iyo iyan ang matao kan mga bagay na iyan. Digdi palang sa paraiso na sa sato. Alagad ang pagiging matanos, kaipuhan man ini, nabako sanang sa paggibo nin matanos sa satong mga aktibidad. Katakod man digdi ang satong pagsabuhay kan mga ipinagmamawot sa paagi kan simbahan. Arog baga kan buhay liturhiko, tabang sa pagpatalubo kan buhay espiritual, asin padagos na magpapakusog kan sa tuyang commitment sa iya. Ngunyan pa sana, sinasabihan ta ka, maiba ka sako sa paraiso. Ining mga tataramon na ini, minapahayag sa sato na ang satong buhay dapat maging buhay nin pakikisumaro sa satong mga kapwa sa apaagi nin pagmamahigos. Habang naglalakaw ako, pasiring sa UNC, igwa akong nahiling na magtugang nakatukaw sa gilid kan Baker's Plaza. An matua, siguro grade 6, an saro, mga 2 taon, sinda nakikilimos. Igwanin babae na naglimos man ngani, alagad sinda pinaghuhulitan na sa ginigibo ninda, baka kuhon sinda kan DSWD. Sisay man bagaan gusto na makilimos kung nakakaluwag ka. Saro ining manifestasyon nin sarong pagtios kan mga tugang nyatong iba. Ano ang pwede nyatong maginibo? Bago magluwas sa sainda, pagkarayon mo na nyato an sa diri nyatong mga buhay. Tanganing dai na kita maging pagabat sa sosyedad. Asin kita magkaigwa nin kapasidad na magtabang man sa ibang tao. An pandua, an kagayonan kan disenteng buhay. Igwa akong sarong kabisto, bistado asin marahay an pamuhay buhay. Nagkakan kami sa sarong restaurant, sabi niya, "Kadto ngaya, dati akong parahugas digdi sa kinakakananta. Naginguwa ngaya ako, tasabi ko, daya ako mapagurang sa kahuhugas." Gabos kita igwanin kapasidad, alagad minsan
gustuhon ta, may mga sirkumstansya na dipisil, umayong pagkakataon na makaawas. Kaya ang iba, nadadara sa paggibo kan mga bagay na daininda gusto. Lugod ang lambang miyembro nin familia, maghiro para sa ikakarahay kan lambang saro. Ang mga naninirbihan, maghinguwa na mataawanin asistensya ang mga nagmamawot, asin ang dai mapukawan na nagmamawot nin hulita lambang saro sa tuya, maninigo para sa disenteng buhay. Lugod po ang lambang miyembro nin familia, maghiro para sa ikakarahay kan lambang saro. Ang mga naninirbihan maghinguwa, umaging pag-asa tanganing matauan nin asistensya ang mga tao na nagmamawot man na magkaigwanin marahay na buhay. Asin, ang mga dai na pupukawan sa realidad na iyan, nakaipuhan maging marahay ang pagkabuhay digdi sa ibabaw nin daga, magmawot man nin hulita lambang saro sa satuya, maninigo para sa disenteng buhay. Ang pantulo, ang pakikisumaro sa mga aktibidad, asin maging aktibong taga-suporta nin simbahan. Siya padagos na namumuot sa to. Itinaon niya ang simbahan para maggiya sa sato tanganing sa katapusan kan kinaban. Kita, makuaman niya to ang buhay na daing kasagkoran. Asin siring man, sa padagos na paggiya ng simbahan, digdi pa sana, sa ibabaw nin daga, ma-experiensyan ta na ang kagayonan kan regalo nin buhay nin mahal na Diyos. Alagad dahilan sa paglaog kan mga manlain-lain na mga ideolohiya, ang iba pinagihiling ang mga katukdoan nin simbahan na luma asin dain ng saysay, pagabat asin nag-uulang tanganing magkaigwa nin katalingkasan. Sa tuyang obserbahan ang mga lugar na nag-aprobar kan aborasyon asin diborsyo, totoo naging mauswag kung sa tuyang hihilingon ang sa indang mga nasyon. Alagad aanuhon mo man ang kauswagan kung mayo ng makikinabang kaiyan nin hulita kulang asin paubos na an sa indang lahi. An katukdoan kan simbahan pun kaidto hanggang ngunyan usog asin masasarigan. Ini maikukumpara sa sarong bulawan na kung sa imong makwa dai mo na pagbutasan. Ang satong pagtubod Katoliko, sarong bulawan. Ang mga liturgical celebrations, saro ining pamukaw para sa mga nawawaaran na nin-amor sa pangkomunidad na pagmakulog. Ini minataong eksperyensya sa sato, kun si Isay, asin kun ano ang pagmawot sa sato, na siya namumuot na daing kabalik, asin nagahawas sa mga nasa kadipisilan. Liwat po tawan ko nin emphasis ang sa tuyang liturgical celebrations. Ano po ang marahay na ikinakadulot kaini sa sato? Ini po minapukaw sa satuya tanganing magkaigwa kita nin concern sa satuyang komunidad bilang miyembro kaini. Asin siring man, ipinapasabot sa satuya ang natura nin mahal na Dios sa paagi kan eksperyensya kan mga traditional celebrations na igwa kaini, na igwa kita sa simbahan. Ninhulita ini mga selebrasyon puon pagkadto, ang mga selebrasyon na eksperyensya kan mga Israelita, kan mga nagtutubod sa mahal na Dios sa saiya. Kaya po, kung kita man ma-attender sa mga liturgical celebrations na ini, padagos po na ipinapamidbid, ipinapabisto sa satuya kung si Isay ang mahal na Dios, asin kung ano ang kamawotan niya para sa sato. Lugod, gabos kita ma-eksperyensyahan ang paraiso na maawot ni Jesus para sa sato, sa paagikan satong paghinguwa na isabuhay ang satong pagtubod. A blessed Holy Week po sa Lambang Saro.
Diyos maray na hapon po sa inyo gabos. Asin sinagdadangog kayo ni. Nagdadalan, City Palagras. Ako po pala si Noriel, residente kang Tinangis Jail Penal Farm. Nakikisumaro sa pagselebrar kang City Palabras. Ako po kang nasa luwas ako. Grabe pong pagkakasala ang ginibo ko sa kuyang magurang. Grabe pong ginibo kong karautan sa kuyang magurang. Ang pag-iinom, ang paggagamit ko ng droga, hanggang sa nagpundo ako pagklase, na di ko na nadagos ang pinapangarap sa kuyang magurang para sa kuya. Napaiba ko sa mga barkadang dahil ko na masabi kung pasiring man sa ng buhay ninda. Ako po, lagi kisumaro duman sa tataramon kang sa tuyang kagurangnan. Nangunyan pa sana, iibata ka na sa paraiso. Kung paglawag ko po digdi sa kulungan, inamon ko po siya, taano po, tatiglaog mo ko igdi. Anong nagibo ko sa imong kasalan? Para hamon ko siya, nag-isip akong mga mararaot sa iya. Na dapat dahil ko naman pwedeng isipon. Taginibo ko ni. Isa'y man akong tao na para kasala lang. Dahil ko aram kung anong dapat kong gibuong katong pakalaw ko igdi. Ang ginibo ko lang pagbasulod ng sa tuyang kagurangnan. Sa likod kan sa gabos kan sa iyong pagsakit, binasol ko pa siya. Kung nasa ano po ko, grabe po ang namatay kong kulugbuot sa kuyang sa diri. Talo na nakaabot ako sa kulungan nini. Duman ko naisip na akala ko pinapabayaan ako kang magurang ko. Akala ko barkada lang sa luwas ang dapat kong maibanan. Gabos na pagsasakit ka sa kuyang magurang, naginibo ko sa inda. Sindaman po palang giyari ang kadamay ko. Sa inda ko namatay na, madangat palang ninda kong maray. Dahil ninda ko papabayaan. Na dahil ninda ko pinabayaan kung ano-ano pa man ang gibuhon ko sa mga salang gibuhon. Asang pulong tugon po alos, gabos ko po na nagibo yan. Ang dahil ko lang po din nagibo ang paggada ng tao. Gabos po, ang pagrarout sa hawak ko, ginibo ko na. Kung paglawag ko po digdi sa kulungan, digdi ko po na pag-isip-isip. Na ako po palang nilawag kang sa tong kagurang ng digdi para may manodan ako. Nakanod po ako digdi magkapot ng Biblia, magbasa kang Biblia. Asin digdi ko po nanodan ng pagkapot kang rosaryuan. Digdi na po ako nakanod magpangadji. Digdi ko na po nadangog ang mga gaya na tataramong sa tong kagurangnan. 3 months pa lang po ako dyan sa kulungan. Nagadan po ang sa kuyang ama. Nagadan po siguro kay isip sa kuya. Kaya grabe po ang pagbasol ko sa diri ko. Grabing pasakit ang ginibo ko sa ama ko. Dahil po sa kuya, nagadan sa kuyang ama. Kay isip sa kuya. Base po duman sa kadawang tataramong sa itong kagurangnan. Di ko po aram kung ako kaibanan niya na sa paraiso. Siguro po, iyon na niyang paagi niya na sinasabi niyang paraiso para sa kuya. Para makanod ako sa kulungan. Na mapag-isip-isip ko sa diri ko, na pagsisiyang ko, gabos kong kasalan, na ginibo ko sa luwas. Maray na hapon po sa inyong gabos, asin sa nagaantabi kang City Palabras. Kagurangnan, sa mga oras na kalikluman, bisyo sa samuyang inadihan, pagkaarami mayo ng katapusan. Ngunyan na isasat, ang tunay na kahulugan ng tamang isala. Dahil ni sinabuot, ang mga pagsakit mo na iyan para sa Rusya. Lumis mo araw sa muya na para kasala. Ibinako ka sa krus, puriyo sa kasalan ni Gabos, alaga at kadaw kaarami sa kuyak pang pinagibo. Mga bagay na dahi na dapat, alaga at pinupusilipan niya mo. Tinubos mo ang kinaban para sa mo. Ngunyan sa kami maiba,
sa imang ikamagduman, kasamuyan ng laraman, na ikadapat pangarugan. Imahan, tanganin kayo na kami dapat pangarugan pa. Kan gabos na nasa laya, pagsusoko ko, kagurangan, at samuyang mga buhot. Tanganing malakas kami ang samuyang kaluyahan. Mga tao na malaya, inaangat mi sa sana, pagsubok na at sa tuyang pagtubod sa kasarangan. Tanganing kayo na mamuhaarok sa kuya. Kagurangan, kami nangangatig na sana sa muyang mga pangadyon, mangyari man lubod, pagkatotoo. Nagapos kami magbago. Mangilang kabos na nasa laya, dadaing makalaog bigis sa kulungan. Ikaan sa mong pasuro, kaya ginibol mi ang kabos at sa mong mga kaya, para sa imo kaguraglan. Na sa imo pagsakit, purpityo sa muya, ang sa imo pagkamuot, sobra-sobra. Giligo mong pagkakamartir, alang-alang sa muya, na kung tutusun, dahil dapat alagat sa imong ginibo. Sa mga oras na ini, ininunusay ka mo ang sa mong sarili. Huli man sana sa aking mo sa Jesus. Ama niya mo, patawaran kami. Ama niya. Kaunang Paswa, kaugalian na magpalawak sa magpreso sa mga tao. Sinsayan sa itong gustong palusot. Si Barabas, na ang kasalan ng kagalan, aking bakit sa manuan. O ininapon ninyo, Jesus, na maling man ang mga kasalan sa ito.